guys! I'm so happy I made it to Hangzhou, China! Hi guys, day 11 here in China. So anyways, today is April 24 and it's currently 12 noon guys. So ayun guys, kanina pala nag-check out na ako sa room ko and nag-check-in din ako sa panibagong room ko dito sa may Shanghai Yuhang Hotel. Kasi nga 'di ba, supposedly today dapat yung uwi ko ng Manila, yung biyahe ko ng Manila. Ang naging problem is 'di ba, na kinancel ng airline yung booking ko kasi nga due to hindi enough yung time for the transfer. So I opted for a refund na lang guys. And wala akong choice na mag-rebook ng flight ko pa uwi. So since magre-rebook lang din naman ako ng flight and yung babayaran ko lang din naman guys is parang nag-book lang din ako ng panibagong round trip flight. So I decided na mag-extend na lang for 3 nights. So hanggang 27 pa ako dito guys sa Shanghai. So 27 yung flight ko pabalik but darating ako ng Manila around 28 na since madaling araw na ako dadating doon. So ayun, for today we're gonna spend our afternoon here in Shanghai. So ang plan ko muna is punta muna ako ng Mam Long Bakery. So doon ako magba-brunch guys and then let's go to Tianzifang after. So yes, let's go and explore Shanghai today. And by the way, maganda ang weather today guys. It's sunny and 20 degrees Celsius. Kasi kahapon, tsaka nung isang araw, pakat ng weather dito, maulan plus super lamig. Ngayon, it's sunny pero hindi siya ganun kainit. Maya ko na lang kayo guys bigyan ng room tour doon sa bago kong room. By the way, ibang room na siya. Yung business king room na yung nabook ko kasi hindi na available yung pang solo room nila. And yun na rin yun guys, yung pinaka cheapest. Hindi na ako lumipat talaga ng ibang hotel kasi ang hassle guys, imagine if ganun, magdididi na naman ako or babiyahin na naman ako papunta dun sa panibagong hotel. And dito naman sa area na to guys, wala nang mura. So yung sa Shanghai Yuhang Hotel, yun na yung medyo mura-mura na price within the area. So I decided na dito na lang din sa area na to. At same hotel na lang para at least, di ba, mag-aayos lang ako ng gamit tapos ilalagay ko lang yung gamit ko dun sa panibagong room. And good thing is available na din yung room ko. So pagka-check out ko guys, nag-check-in na din ako agad. So allowed naman yung early check-in as long as available na yung room nyo. Look, oh. The weather is nice. Mas gusto ko yung ganito, guys. Okay, same route pa rin yung tinitake natin. Papunta tayo ng Tiantong Station. Tagal mag-green ng lights. Okay. We're here, guys. Let's go down na. Line 12. We need to take yung line 12 guys, bound for Qixin Road. Ito pababa. 3 stops lang naman guys. Sa West Nanjing Road tayo bababa. Actually, nakapunta na ako doon. Yun yung katabi ng Butterful and Cremorus na bakery din. So this time, itry naman natin siya, diba? Para may mga pwede kayong pagpilian na bakeries na bet yung itry dito sa Shanghai. West Nanjing Road na tayo guys and we need to exit sa exit 14 which is here. Nandito na tayo sa labas. Cute ng Manner Coffee dito. Actually, nakadaan na tayo here. I think nung second day. Oh, this is the road pa actually na gusto ko pa palang i-explore. Diba? Dito tayo nung nakaraan guys. Ito lang siya. Located siya here sa may Shanghai Wujiang Road. Ito. Let's check it out. We have bagels, guys. So many choices. Parang ang sarap nito. Guys, look, ayun oh. Parang ang sasarap nila. Ang dami. So, meron pa dito. Mga cakes naman. Mga fruit. Guys, ito na yung mga na-order ko. Medyo mahirap talaga mamili kasi ang dami-daming option. Hindi mo naman kayang kainin lahat. Ito siya. Hindi ko alam kung ano itong green. Pistachio ata yan. Yeah, pistachio nga siya. May strawberry. Yun. So, para siyang cake na style. And this is the British style na croissant with glazed na cheese. Ito. So, sumorder ako ng tea. Milk dito, guys. Para siyang Ceylon tea. Yun.
Let's taste, guys. They taste good. Ang sarap ng cheese na to. It's good. Ito. 2:32 PM na, and tapos na tayo doon sa may Amam Lone Bakery. So anyways, okay naman siya. Masarap din yung ano nila, mga pastries nila doon. So ngayon, let's head to Tianzi Fang, guys. Siguro balik ako dito next time sa area na to para mas ma-explore ko pa to. Siguro probably sa last day or sa last full day natin or yung time pa na bago ako babalik ng Manila. So anyways, balik tayo doon sa may exit 14. Ang ganda kasi ng area na to, guys. Actually, ang daming bakeries dito, tsaka cafes. Ganda ng birthday coffee na to. Aesthetic. I love it. Ba't ko itong mga open spaces here? Ganda. Punta na tayo ng Tianzi Fang. Kasi yun talaga yung dapat nating pupuntahan today after ng Lone Bakery. So, pumasok lang ako sa exit 14 ng West Nanjing Road. Let's go! 9:12 ulit tayo, guys. Ngayon naman, guys, transfer tayo to Line 9. Line 9 bound for Kowloon. Saulu. Yan. Okay, guys, nandito na ako sa Dapu Chow Station now. I'm just looking for exit 1. So, yung exit 1, I think doon pa. May KFC dito sa station na to. Family Mart, 7-Eleven din doon. Exit 1, guys, yung papuntang Tianzi Fang, Taikang Road. Let's go! Ka-exit tayo dito sa may Dapu Chow Station, exit 1. Line 9 siya, ito. Katabi niya Starbucks. Ito, Pop Mart naman here. Ito yung sa paligid niya. And yung kailangan natin puntahan is here, guys. Ayan, yung road na may ano, yung katabi ng View. Ayan, may mga shops here. And guys, yan yung Tianzi Fang. Puntahan natin. Oh, we're here. Welcome to Tianzi Fang. Cute. Ay, malaki din siya May white rabbit din here. So basically, guys, this is an alley. Itong Tianzi Fang na to. May mga shops. To, diba? We have it here, the Qingzi hand cream, guys. Ito yung binilihan ko kahapon sa Suzhou. So meron din pala dito. This is it. Okay. No, English. Guys, let's try it. It's sweet. This one is actually good. Basically talaga, guys, mga alis lang siya. Full of shops. May mga cafes din naman. Pero mas marami dito yung mga shops, guys. Like this one. Ito, ang dami palang branch nito dito. Smells nice. Mga bars din dito, guys. Mini bars. Chocolate, Tangulu.
Tapos na ako dun guys sa Tianzi Fang. Wala, nag-ikot-ikot lang naman. Anyways, pwede naman kayo kumain dun. Pwede din kayong pag-drinks. Marami dong mga bars. Then guys, sa mga sulok-sulok, check out nyo na lang if you want. Ang cute. May drunk baker ako na nakikita, OMG. Guys, nandito na tayo sa may Tiantong Station. Ngayon, if mag-exit kayo ng 5, meron ditong mall guys na parang nagbebenta ng mga damit. Ayan oh. Connected lang siya sa Tiantong Road Station. Exit 5 lang kayo. So if you wanna shop, go here. O, diba? So definitely mas cheaper dito. Ayan oh, may mga 39. Kasi para siyang ganitong tindahan guys. Ayan. Saktong-sakto kasi I need to buy a new set of clothes guys. Kasi wala na akong jacket talaga. Ito 59 lang yung mga jackets nila. See? Marami kayo pagpipilian. Bahala na lang kayong mag-ikot-ikot dito. Definitely mas cheaper siya kaysa sa yung mga well-known brands. Definitely naman guys. Ito yung medyo uso ngayon ng mga skirt dito nagamit nila. If ever bet nyo magpa-nails while you're here, tapos gusto nyo na mura lang, dito sa may stall dito 106. Kapag gel nails, as wala nung parang extension, lang siya, nasa 45 RMB. Mura na yun guys. A few moments later. 7 PM na, bumalik pala ako sa hotel kanina after ko sa Tianzi Fang kasi nais ko yung isa kong maleta. Kasi nga, pupunta tayo ng Hangzhou ngayon. So, meron akong nabook guys na train. 8:52 PM pa naman siya. So, I think kaya naman natin. Magte-train lang ako papunta doon kasi one line lang naman siya. Although, medyo matagal yung biyahe. Pero wala namang wala pa atang 50 minutes. So, I think aabot naman ako. Umabot nga ako nung nakaraan. So, pupunta ulit tayo ng Shanghai Hongqiao Railway Station. Let's go, guys! Punta tayo ng Tiantong Road. O, diba? Nagmaleta pa siya. Kasi wala akong malaking backpack, guys. So, nagdala pa rin ako ng bag. So, para at least, organize yung gamit ko. Dito na ako ulit sa Tiantong Road Station. Ngayon, line 10 yung sasakyan natin, which is here. Eto, punta na tayo doon. Dito tayo, yung papuntang Shanghai Hongqiao Railway Station. 16 stops siya guys, pero actually ito na yung pinakamabilis na way ngayon papunta doon. Kasi kung magdididit ako, there's a possibility na baka matraffic pa tayo tsaka mas mahal. So, na lang, mag-train na lang tayo. So, may time naman tayo, may allowance naman, so it's good. Tsaka hindi naman tayo matatraffic. So, I think mas aabot tayo kasi nasa 35 minutes lang yung biyahe from here going to Shanghai Railway Station. Although madami lang yung stop, but that's doable naman. Let's go! Here! Ako sa loob ng train, standing ovation nga lang guys kasi medyo rush hour pa, so it's okay. Okay, high-speed railway departure. Saan kaya tayo mag-e-exit? Dito ako mag-e-exit guys sa may D area, tapos may high-speed railway departure na rin. Follow lang natin yung signs going to the high-speed rail na departure. Diyan tayo pasok. Second floor yung departures. Okay, nandito na tayo guys sa yung departures area ng high-speed train dito sa Shanghai Hongqiao Railway Station. So, nandun yung identity check. Again, you need to ready your passport kasi yun yung maging identity check nyo. Walang physical ticket dito guys if you purchase it online. Yan, dito tayo mag-start. So, identity check plus security check after. Let's go! Done with security check guys. Our ticket gate guys is 6A and 7A and possible pa siya mag-change pero magkatabi lang naman siya, either 6 or 7 na gates lang. Pero ang layo nito, so hanapin muna natin siya. Grabe guys, ang dami ng ticket gates. Ayan. So, the reason pala guys why yung ticket nyo meron siyang specific na ticket gate or check-in gate. Nakikita nyo yan yung mga 14B, 15B. The reason for that is para hindi kayo mapunta sa maling platform. So, for example, kung hindi yan yung train na dapat nandyan kayo, ayan, dapat wala kayo dyan. Tapos, i-check nila if yung ticket mo is tama ba talaga mamaya pag mag-check-in. So, make sure to check para at least doon kayo nakapila or doon kayo mag-aabang sa check-in gate nyo. Ako, andun pa. Sa dulo pa.
Nandito na ako sa may gate ng 6A and 7A. Pwede ako mag-board dyan. Pwede rin ako mag-board doon sa 6B and 7B. R9. 仲運動呢個，這邊位，其他基礎。 9:52 guys, and we're finally here sa Hangzhou! Oh my God, guys! Makaka-unlock na naman tayo ng panibagong city here in China. Diba? So, exit muna tayo. Bilis lang yung biyahe. Wala ka din ng ano nila dito. Oh. We need to exit na lang. And guys, kailangan ulit yung passport natin para makapag-exit tayo. Okay guys, nakapag-exit na tayo. Meron din silang metro dito. Pwede rin kayo mag-train papunta sa hotel nyo. Yung taxi naman is nandun na area. Ito siya. Dito tayo guys, banda sa may East Square kasi kailangan natin pumunta doon sa pick-up point ng mga ride e-hailing dito. So ito siya. Pwede kayo mag-train. Pero ako guys, I'll take TT na lang kasi it's already 10 PM and pagod na ako. Grabe, wala pa akong dinner. Yung kinain ko lang tart. Diba? Hindi pa ako nagdi-dinner ng matino, guys. I mean, hindi pa ako makain ng matino talaga. Puro bread. Simula kanina. Tama yun, nabubuhay ka sa mga pastries here. Anyway, saan na ba yun? Maglakad din ng railway station na to. Ayun guys, may KFC. Tara, take out tayo. Tapos sa hotel na lang natin kainin. Wala na akong energy, guys. Para lumabas pagkadating natin sa hotel. Para makapag-plan ako na ang gagawin ko dito tomorrow. Kasi uuwi din tayo guys bukas ng gabi. Babalik tayo ng Shanghai. Diretso lang tayo dito guys. Guys, ito yung parking system nila kapag magpupo kayo ng mga DD dito. So tingnan nyo itong screen. It will flash yung mga plate numbers. Tapos, ito yung parang parking kung saan sila nandun. Parking and bay, ayan. Ayun, pwede din doon. Maka-flash din yung mga plate number ng sasakyan. Tapos, makikita nyo kung saan parking sila. Tapos, doon nyo sila pupuntahan para pa-pick up nila kayo. So, we're here. Ayan yung you are here na sign. Nandito na ako sa Didi, guys. And yung ride din pala will take mga 24 minutes. Medyo matagal din siya. So, yeah, pag nakita nyo na yung plate number dun sa board, yung number na lalabas, diba dalawang number yun. Yung sa akin is 69. Plate number, tapos yung dalawang number, so 69 siya. Yung 6 is yung parking bay. So, ganun siya, parang parking bay siya. Tapos yung 9 is yung slot niya. So, 69, yun yung titingnan nyo guys. So, madali lang naman siya, pero kailangan yung kumilos na mabilis. Kapag nakita nyo na sa board, punta na kayo kagad dun sa parking, parking slot nyo. So, medyo pricey lang yung Didi ride. So, it's 34 CNY, mga 301.89 pesos siya, guys. Pero okay na din kasi 10.4 kilometers din siya. Ayun, 10.4 kilometers din siya from Hangzhou Dong Railway Station. Malayo din siya talaga, guys. Tsaka, ano oras na kasi? Parang, hindi ko na kaya mag-commute papunta dun. Bukas na lang, we'll try to commute around, Hangzhou, guys. So, gusto ko na makapunta sa hotel, makapag-rest. Kasi kailangan ko pang planuhin yung itinerary ko for tomorrow. Hindi pa siya ayos. Kasi actually, nagdadalawang isip ako if itutuloy ko siya or hindi. Sayang naman, nandito na tayo. So, kaya sinadya ko na lang na gabi imbes na parang medyo maaga-aga pumunta dito para makapag-ikot pa ako sa Shanghai kanina. Tsaka ayun nga, mag-check out pa sa hotel. Kaya hindi rin ako pwedeng umalis ng super aga. See you mamaya guys sa hostel natin. 11:38 PM guys, we're finally here sa hotel. That is the Lemon Hotel. Ayan. Wow. Second floor guys. Let's check in. Ito guys yung hallway. We're at room A080. Scan lang natin tong card. Tada!
guys, here's our room. So that's a solo bed kasi pang solo lang talaga yung room na to. That's where you can put your luggage. Ito, may TV siya and I think malambot siya. I like it kasi maaliwalas. Meron kayong working area here or pwede dito kayo mag-makeup. Nandun yung saksakan nila, light switch, may tissue, remote, salamin, wifi, at may free sila na water. Ayan. Diba? Tapos may ano na din, may amenity kit na rin dito, slippers. Ito naman sa tenga nyo. Ayan, disposable towel and a toothpaste. Tapos yun, this is where you can hang your clothes din. Very maliit lang siya talaga guys. Ayan. Kasi nga, this is for solo room lang guys. And I think meron din silang dorm type dito. Pero kasi mura lang to. Mga nasa 995 lang ata yung binayaran ko dito. Ilagay ko na lang dito guys yung exact. Sa Agoda ko siya binook. And for one night lang naman kasi. So, yung nakita ko na mura lang naman yung parang solo room nila. Pero wala nga lang bathroom to guys ha. Shared bathroom pa rin sila. So, solo room pero shared bathroom siya. Which is okay. Tinuro nila sa akin yung shared bathroom guys. And maganda. Separate yung parang may toilet area. Separate din naman yung shower area. So, it's good. It's good actually. Malinis siya. Maganda. Mamaya pakita ko sa inyo. So, nabook ko to guys Agoda. Tingnan nyo na lang dito. Tapos make sure to use my Agoda discount code which is Agoda Luisa for up to 8% off guys for your hotel. So, if in case you're going to stay here in Hangzhou as well. So, ayun, mag-aayos lang ako ng konti. Tapos, I'll take a shower guys, then sleep na kasi kailangan maaga tayong magising bukas. Hopefully, that's it for today. I'll see you guys tomorrow. Bye! Good morning from Hangzhou, guys! Okay, it's already 9:09 a.m. and nandito lang ako sa tapat ng Lemon Hotel. Nag-check out na rin ako, guys, pero iniwan ko yung gamit ko kasi gabi pa ako makakabalik. Probably dito sa hotel para kunin yung gamit. Then we will head back to Shanghai. Hindi pa ako nakakapag-book ng bullet train ko actually pabalik ng Hangzhou. Pero magbubook na ako in a bit. I'm just waiting for my Didi ride guys. Kasi yung first destination natin is yung Qingshan Lake ba yun? Basta yun yung Matcha Lake which is nasa list ko talaga siya ng gustong puntahan dito sa Hangzhou guys. However, pwede nyo siya i-commute. Kasama na yung lakad guys. Aabutin siya ng 1 hour 45 minutes. Depende pa rin yun sa pacing nyo. Kaso kasi, I decided na magdidi na lang muna papunta kasi it's already 9 a.m. plus Saturday pa. At least makales man lang tayo ng time. Parang wala pang 1 hour yung biyahe niya. Pero medyo may kamahalan nga lang siya, especially na I'm traveling solo. Parang mga nasa 700 plus siya guys, papunta doon. So, bala ko na lang, yung pabalik, yun na lang yung i-commute ko. Kasi ang importante guys is makapunta muna tayo doon sa Matcha Lake. Tapos yung pabalik, mag-commute na lang tayo. That's the time na magme-metro na lang tayo. And then, kasi pricey na siya if ever balikan tayo magdididi. Kasi okay lang naman pagpabalik kasi dediretso lang tayo for lunch nun. Ang priority natin is makapunta muna ng Matcha Lake guys. Kasi syempre main attraction din yun dito. So marami din probably. Especially na it's weekend. So malamang baka marami na din yung tao na nandun ngayon. Kasi nasakto na weekend pala yung punta ko dito sa Hangzhou. So anyways guys, maganda yung weather today. It's 17 degrees and it's sunny. Doon yung main road. Ito yung building ng Lemon Hotel. Actually guys, na-impress ako in fairness. Ang ganda ng room nila ha. Ang ganda ng room plus the amenities. Malinis guys. Tapos yung toilet nila, Japanese toilet siya. Doon sa mga shared toilet nila and shared bathroom. Maganda, malinis and all. So, in fairness, sulit naman yung binayad ko na 900 plus dito for one night. Comfortable din yung tulog ko. Ayun, maganda dito if mag-stay kayo for a couple of nights. You can choose this hotel din, guys. Meron ditong subway station na malapit, 8 minutes lang na walk. If ever pala magko-commute kayo papunta sa Qingshan Lake from this hotel, merong dalawang option. Merong dalawang by metro, guys. Dalawang line lang yung sasakyan nyo. Pero kasi papunta dun sa first metro, masyadong malayo siya. Parang mga 20 plus minutes na lakad. 19 ba to 20 plus minutes na lakad. Yung pangalawa naman is 3 line siya, tapos 8 minutes walk papunta dun sa subway station na una. So, yun. Pwede naman yun maging option nyo. RDD is here. Na tayo, guys. Yung whole trip natin will cost 89.70 CNY. 56.9 kilometers away. So, matagal din, no?
1 hour later. Guys, I think we are finally here. So, I'm hoping na nandito tayo sa tamang area. So, it's 10:33 a.m. guys. Grabe, ang tagal nung biyahe. Ilang beses ako nakatulog sa sasakyan. Grabe ang layo. So, imagine if i-commute nyo yun, medyo nakakapagod siya guys. Talaga kasi ang layo niya talaga as in. So, may fina-follow lang ako na eto, let's just walk guys and follow the directions ni AMAP. I think naman nasa tamang direction kasi may mga tourist na pabalik. Ngayon ako naman is papunta pa lang. Sila pabalik na. Oh, parang ang ganda nga dito guys. So ata yung nila, ticket office. Buti may mga bilihan din dito guys. Dito ako bumili ng ticket for the Chingshan Lake. Waterfalls ticket lang guys yung binili ko, which is worth 40 RMB each. Ito siya. Let's go. To enter here. Pag mag-isa lang kayo dito as independent tourist. Or hindi groups. Okay. Sisi. Guys! Oh my God! Nakikita ko na siya! I'm so happy! Eto na yun. Grabe, finally. Let's go, let's go! I am so excited. Hala! Oh my God! Guys, we're finally here! Look at that! Matcha Lake! That is so nice. I am so happy. Grabe, tingnan niyo. Parang talaga siyang matcha. Ang ganda. Ang ganda dito guys. I'm so happy I made it to Hangzhou, China. Lakad-lakad lang tayo. Dito pa rin ako. Nagpipicture at nagpi-video kasi kanina. Diba? Ang ganda. Malaki ding area siya. And actually guys, pwede pala kayong mag-kayak dito. Pero magre-rent din kayo. Ganun. Pero wala akong nakikita nagkakayak ngayon. Why kaya? May kayak sila dito, may boat dock din. Pero guys, kahit maglakad-lakad lang kayo, okay na eh. Ganda oh. May paminsan-minsan guys, may mesa spot kayo dito na swan. Pero maganda talaga kapag may nagbo-boat ride din dyan para mas makita natin, no. But, ganda. Naalala ko to yung Loyo sa Alishan Forest. Kasi ang tataas din ng ganito nila, oh. Ooh. Ang ano pa pala. Itong mga puno pala to guys, these are Dawn Redwood. Ayan. So, partially submerged sila sa water. Kaya nagiging matcha lakes dahil sa mga dahon na puro green na nalalaglag dito. Hala, ang ganda. Dito pa pala. Guys, wala. Yung part na yun, wala siya. Pero ang haba pala ng boardwalk na to. Meron pa din dun sa kabila. I think kailangan mo siyang ikutin. Sige, ikutin natin. Yun, oh. Ang ganda din niya tingnan na parang ganyan siya. Hindi siya buo. Tapos, tadan! Yung mga fish, guys. Tapos, yung koi. Ang ganda ng reflection, oh.
Okay guys, finally nakalabas na ako. Muntik pa akong maligaw. And I'm hungry na. So let's find something to eat muna guys. Kasi uhaw na ako, tsaka gutom na ako talaga. Order ako ng dumpling guys. Ang init niya. Tapos lemonade. Baling binayaran ko for both is 40 RMB. Yan, ito na lang muna yung kakainin natin. Update guys, 1:38 PM, nasa Didi na ako ulit. Pero, yung drop-off ko is papunta ng Babayli Station Exit C. Then, we're gonna take a metro going to Westlake. Mamaya na lang pala ako sa may green tea restaurant for dinner. Kasi nag-lunch naman ako, kumain naman na ako eh. So, matagal din kasi guys yung biyahe. It's already 1:38. So, aabutin tayo ng mga 1 hour 30 minutes din by metro. So, I think sakto lang yun yung dating natin sa Westlake para sa hapon na roam around Westlake lang during the afternoon, sunset, ganun. After ng sunset, punta na tayo sa Green Tea Restaurant. Then, ayun, biyahe na tayo pabalik ng Shanghai. Nagtagal kasi ako dito guys sa Matcha Lake kasi syempre para masulit din naman. Ang mahal ng binayaran ko kanina sa Didi papunta here and malayo talaga siya. So at least masulit nyo din yung stay nyo dito. So mas better if mas maaga nga lang, yun nga lang ganun talaga, malayo kasi siya. And maraming tao kasi nga it's weekend. So mas better if pumunta kayo dito ng weekdays as much as possible kung kakayanin na weekdays tapos early morning kasi mas konti yung tao sa ganung oras. Pero kanina okay lang din naman. May mga spot pa rin naman na makakapag-picture kayo. Hindi naman sila talaga totally nagtatagal sa isang spot. Kasi malaki naman yung area, guys. So, marami naman kayong pwedeng pag-picturean doon and all. Nandito na ako kagad guys sa may Babayli pala. Babayli Station, exit or entrance, C1. So, if ever magko-commute kayo, dito kayo bumabagay sa may Babayli Station, C1 entrance or exit. Kasi parang mga 5 to 8 minutes walk lang siya papunta doon sa sa entrance ng Qingshan Lake. Kasi if by car, 2 minutes siya. So, syempre kapag magwawa kayo, medyo mabagal. So, yun. Guys, simulan na natin ang 1 hour 30 minutes na travel going to Westlake. Ito ha. Line 16 tayo guys. Ito yung sasakyan natin. Ayan. Buti na lang malamig na dito guys sa station. Ang init sa labas. Sumakit yung ulo ko, 23 degrees na ngayon guys. Sumakit yung ulo ko kaya nagdidi na lang ako papunta dito sa Babayli Station talaga. As in, naghuhoodie na ako kanina kasi grabe yung init doon. 16, pa ganito oh. Line 16 is here. Security check, let's go. Dito tayo sasakay sa line 16 bound for LVT Road. We are currently here guys sa Babayli Station. Bababa tayo dito sa LV Ting Road and we're going to transfer to another line. Okay guys, kabababa lang namin dito sa may LV Ting na station. Nauli pa tayo ng line 3 which is ito lang naman sa tapat siya, bound for Xinchao. Bali 13 stops guys, that's 31 minutes. Ito. Update guys, 2:54 PM. Ano ba yung road? Ayun. 2:54 PM and kabababa ko lang ng train dito sa may Bulenman Station. Now we need to exit C. Grabe guys, pagod na ako. I'm so tired. Ay, nakasakit ng ulo ko. Sana mag-survive ako hanggang mamaya dito kasi meron din kasi ako ngayon guys. Kaya ayun, ang sakit ng katawan ko, sakit ng ulo ko. Diyos ko po. Parang naghalo-halo na sila today. Lord. Sana kayanin natin. Kasi 8 something pa yung train ko pabalik ng Shanghai. And then another train pa yun pabalik ng city center. Diba? Oh my God, good luck talaga sa atin. And I need coffee na guys kasi inaantok na ako talaga. Exit is here. Tap. Okay. Exit C. Eto na. Pa-exit na tayo guys ng Bulenman Station. Welcome to Hangzhou City. Parang ngayon pa lang talaga natin nakita yung city ng Hangzhou ng ganito. Kasi kanina nasasakyan tayo eh. Wow! Sunny here. Ganda ng mga flowers guys. Maglakad na tayo papuntang Westlake, yung may broken bridge. Kasi yun yung best area na pwede puntahan ng mga first time visitor here in Hangzhou. Kasi guys, malaki daw yung Westlake eh. May east side din siya, ganun.
So, ang bala ko, explore ko lang muna yung sa Westlake, yung may area ng Broken Bridge na view. We only have limited time, guys. So, baka mahirapan tayo na explore siya talaga lahat, no? Maganda sana kung kahapon tayo dumating dito, like, siguro kahit mga 1 p.m. or 2 p.m. Pwede natin explore kahit Westlake lang na itinerary yung kahapon. Pero, syempre, hindi. In fairness, guys, ha? Bet na bet ko tong Hangzhou. Simula pa kanina nung sasakyan pa lang kasi ang daming buildings, pero ang dami ding puno, guys. Look at that. Diba? Tingnan nyo naman. Like, ang sarap naman maglakad-lakad sa ganito. Ang daming puno talaga, guys. Like, yung mga streets nila, lagi talagang may puno. So, parang city plus nature vibe din siya. Kaya it's so nice. We need to cross. Kaso naka-ano pa, stoplight pa. Less chaotic here compared sa Shanghai, definitely. Oh, ang ganda naman ito. Ibang-iba yung vibe here sa Hangzhou compared talaga sa Shanghai. Pero guys, maganda din ang Shanghai talaga ha. Pero wala, iba yung vibe here. So, if you're looking for a city in China siguro to slow down, lalo na for a couple of days, guys, Hangzhou it is. Dapat pala talaga nag-spend ako ng kahit at least 2 nights dito, no? Para at least makapag-roam around talaga dito sa Hangzhou. Yung makapag-slow travel ka dito, I think that would be nice. Maybe next time. At least, diba, may reason para bumalik dito sa Hangzhou. Kami yung dalawang building doon, guys. Oh, galing nung design. Para siya cruise ship. Yung design niya. Ayan. Oh. Cool. I think we are near, guys, kasi ang daming tourist na sa area na to. Or ang daming tao na. We are here! Welcome to the Westlake National Park, guys. Malaki siya. Guys, we are here at the Westlake. Kaso sasay yung Broken Bridge na ano. Yan yung mga punon dito, guys. Ano yan? Autumn na. Ang ganda dito sa Westlake. Ang dami lang talagang tao kasi nga weekend. Thursday Square. Alam nyo ba guys na itong Westlake, this is the heart of Hangzhou and one of China's most celebrated landmarks. It is recognized as a UNESCO World Heritage Site and it's known for its tranquil waters, historic temples, pagodas, and picturesque scenery that have inspired Chinese culture for over 1,000 years. Guys, sa side na to, nandito yung Broken Bridge. Yan yung sikat na Broken Bridge. Kaso as you can see, grabe, ang daming tao sa side na yun. As in, look at that. Guys, grabe, ang saka talaga ng ulo ko. Sa point ako na, gusto ko na umalis dito. Ang daming tao. As in. Grabe. Ang daming tao. Hindi yan mga turista, mga locals yan, guys. Wala, ang dami naman kasi talaga matatambayan kasi sa kanila dito eh. 'Di ba? So, instead of malls, usually tumatambay sila sa mga attractions nila, ganito. Mga ganito. Kasi free lang to, guys. Wala namang entrance. Tapos makakapag-chill ka pa. Nandito na ako, guys, sa Green Tea Restaurant. So, wow! May ano din pala sila dito, no? Wow! Here's our table. We're gonna have you. Let's order na, guys. They will give you a slip, tapos may ano siya, table number. Ayan, tapos scan nyo lang with QR code din naman. Table 1. May translation app din naman dito, guys. Mabagal lang siya, but it will work.
Guys, tapos na ako umorder dito sa Green Tea Restaurant. In-order ko dito yung green tea roasted chicken. Isa kasi yun sa mga signature dish nila dito and it's infused with green tea leaf. Yung Longjing tea, which is famous siya dito guys sa Hangzhou. So, nung sinearch ko tong restaurant na to, nakita ko to, isa talaga, yung chicken talaga na yun, isa sa mga nare-recommend nila. So, yun lang yung in-order ko kasi I know malaking serving na naman yun. Tapos umorder ako ng rice kasi yun na yung magiging dinner natin guys. And para may proper meal naman tayo for today. So, I'm excited. At least, umabot tayo hanggang dito sa Green Tea na restaurant. Maganda yung area nila guys ha. Parang very, yung very fine dining. Char. Basta maganda. Try nyo pag makapunta kayo ng Hangzhou guys. Kumain kayo dito. Yung place ng restaurant itself, maganda siya. It's, Instagrammable din. Makapag-video kayo, maganda siya. Especially if for sunset. So, puntahan nyo to. Diba? May kasama siyang ito dito siya. And I think, ito din yung Longjing tea. Tingnan natin. Guys, iba na talaga kapag mga trentahin levels na, napapatikan na. Parang dati naman, parang ayaw mo yung lasa ng tea. Ngayon, gusto mo na. Wow, it's here. Here's our food. So, wala tayong rice. Baka ma-overcook naman to. Yan. Sure. I think I got the spicy one. 红辣，我不知道你平时喝什么。 Pang roast chicken, nasa 68 siya. Baka kasi isang buo yung ibigay sa akin, Charing. Ito mas mura to, 48. Pero kahit guys, spicy siya, lasa mo pa rin yung green. Ito, parang ang healthy naman ng pagkain. May ganyan pa kayong background music. Tara, diba? (8:36 p.m. guys, and we're back here sa may Hangzhou Railway Station. Dito ako bumaba sa North Entrance 1. So, pasok na tayo para makapag-identity check and security check ulit. We are done. Yung gate natin is 14A, 14B. Pwede na din naman na dun. Pero mamaya pa naman, 9 something pa. Dito na lang tayo guys, mag-antay sa may 14A tsaka 15A na check-in gate. Papunta dito yung car 15. Kasi second class lang tayo ngayon, hindi na tayo nag-first class. Yan, car 15. Let's wait here. Okay. Pasok na. Update guys, 10:08 p.m. and nandito na ako sa Shanghai Railway Station ulit. Ngayon, nandito lang naman yung metro. Ito. Sakay tayo dyan ng line 10 going to our hotel. So, 15 stops siya galing dito guys. So, let's go. Ayan, line 10. Yung meron dito, line 2, 10, and 17. Punta dito yung line 10. Yun o. Justin, show you up. Tonight I wanna show you up. Ito, yung Tujilong Road yung sakyan natin. Hello, wait lang. And that's it for this vlog. I have included my Hangzhou itinerary and trip expenses in the description box of this video, or you can simply scan the QR code on your screen for easy access. Thank you so much guys for watching, and I'll see you in the final episode of my China travel series. Bye! Following the linings on your cheeks, 'cause baby in your absence